ang hydroponics po ay yung pagtatanim na gamit ang water without using soil. So kung makikita niyo sa harapan ko, ito yung mga halimbawa ng hydroponics. So nakikita niyo ito. So napag-usapan natin yung mga waste, kung ano dyan, basura. Actually ito, basura na to, mga container na to. So ginamit ko lang, recycle with the use of hydroponics using water. Pero hindi lang water, may nutrient solution to na ginagamit. So ano nga bang laman ito? Tignan natin. Ito yan. So kung makikita nyo, roots lang, wala siyang soil. May net cap siya. Ayan siya, nag-hold. Ano yung nag-hold dito sa net caps niya? Coco peat. Itong coco peat na to, wala siyang nutrients. Ang function na lang ito is para i-hold yung halaman. Okay? So yan siya. So yung pag-hydroponics natin, pwede tayo magtanim ng leafy vegetable, yung mga fruit bearing. Ano ba yung mga fruit bearing natin? Nag-strawberry, pipino, ano pa? Papaya. Pwede pang pakwan kung gusto nyo. Pero make sure, pag nag-hydroponics po tayo is meron po tayo hangin, sunlight, and proper location. Dapat may ventilation po tayo. Hindi nyo po magagawa ang hydroponics kung wala po mga yan. Sunlight, hangin, mga yan. Siyempre, tubig, kailangan natin yung surroundings natin. Okay? So, ano nga ba yung mga ginagamit sa pag-hydroponics? Kung itatanong nyo saan nakukuha itong mga gagamitin sa pag-hydroponics, sino sa inyo yung nagpe-Facebook dito? Okay? So, lahat ng sasabihin ko dito, i-search nyo lang doon sa Facebook nyo yung Pinoy Hydroponics. Okay? Ginawa ko yun para lahat ng information na sasabihin ko ngayon nandoon na. Okay? Kung saan kayo bibili, kung ano yung pinagsasabihin ko doon, andun na lang. Ipopost ko mamaya, bukas, andun na yun. Tignan nyo na lang. Okay? Para wala na magtatanong, oh sir, saan nyo pinili yan? O sa Shopee, ay nabibili ba sa palengke? Ay wala, hindi ko lang. Maraming mga yan, ads, updates. Andun na lang, itataka ko lang. Okay? Para hindi tayo maboring. Okay? So, number 1, kailangan natin ng seedling tray. Okay? Number 2, containers natin. Kasi sa hydroponics natin, actually itong hydroponics na gagamitin natin is Kratky method. Okay? Ano ba ang Kratky method? Anything containers na it will hold water. Ito, it will hold water. Hindi siya tutulong. Ano pa yung example ng mga container natin? Ito, box. Iniisip nyo siguro ano kaya ito? Plywood lang po ito. Recycled materials. Binalutan ko lang siya ng anong tawag dito? Garbage plastic bag. Ano ko kung anong tawag dito. And then, ano pa yung mga materials na kailangan nyo? Styrographs. Kung wala kayong styrograph, kasi bawal na dito sa Baguio ang styrographs. Bawal na po. Pwede po kayong gumamit ng net caps. Or kung wala kayong net caps, mag-improvise kayo. Gamit kayo ng mga empty bottles. Empty bottles. Siguro, mag-imagine na lang kayo kung paano yung gagawin. Para ma-hold lang yung talim nyo. Okay? So, yan siya. So, yung preparation natin is kailangan natin ng growing media. Ano yung growing media natin? Usually, sa lahat na nag-hydroponics dito sa Pilipinas, ang gamit namin is coco peat. Yung coco peat, ito yung tawag dito, bunga ng buko. Yung hash niya, ginigiling yun. So, ano yung itsura ng coco peat? Ito siya.
Actually, may label ako dyan. Testing ko kanina, hindi gumagana. So, ito po yung cockpit. Ito, yan siya. Okay? Pwede nyo hawakan yan. So, ito yung cockpit. Okay? Ay, by the way, nakalimutan ko nga pala. Meron po tayong 4 na klase ng hydroponics. Ito yung tinatawag na cracking method. Ito siya, cracking method. Yung cracking method, anything that will hold water. Yung second naman is NFT. Ito yung nutrient filled technique. Ibig sabihin niya is yung bang mahabang tubo na plastic o kaya yung PVC pipe na square. Dumadaloy po yung tubig doon. Nagsacycle, may pump siya. Bumabalik. Okay? Yan siya. So ito, cockpit, kailangan natin. Pero yung cockpit natin is wag yung gagamitin basta-basta. May process po to. Kailangan, as yung sinabi ni Ma'am Cristel, meron tayong tinatawag ng mga pathogens, mga bad bacteria. Kailangan patayin natin yun. Paano natin papatayin? Pakuluan nyo lang to. Okay? Pakuluan nyo. Tapos, pigayin nyo. Okay? Pigayin nyo ganyan. That's it. So, meron na kayong tinatawag na growing media. So, mag-prepare, yung pag-prepare nyo ng seeds, kailangan nyo. So, itong cockpit nyo is dapat, wala tayong table. So, yung pag-prepare natin ng seedlings natin is make sure naman yung pag-prepare nyo ng seedlings nyo. Ito tips ko sa inyo, huwag na huwag kayo magsisidling kung amoy Colgate yung kamay nyo. Wow, hindi nyo alam yan? Oh. So, meron na kayong tips dyan. Huwag na huwag kayo mag-hawak ng Colgate at nag-toothbrush kayo, inamoy yung kamay nyo, amoy Colgate. Huwag kayo mag-hawak ng seeds. Matay yung seeds. O kaya, galing kayo, naglaba kayo, nagumamit kayo ng Clorox, ayun, patay ang seeds. Hindi siya tutubo. Okay, tips nyo yan. Sa mga expert farmers yun, tips nyo na yan, hindi nyo alam yan. Okay? So, sa seedlings natin is, pag ito yung cockpit natin, huwag na huwag yung gagamitin, although na-boil na siya, di ba? Namatay na yung bacteria, mga pathogens, kung ano man yan, mga larva, itlog. Kasi hindi natin alam kung saan galing itong cockpit na ito, sa Rollins ito. Ibistay nyo na. Okay, pag nabistay na siya, ilagay nyo na ito sa seedling tray natin. Ganyan lang. Okay, seedling tray. So, yan. Pag-Jamie nyo, yan na. Okay. Next is, yung seeds na ilalagay nyo, kumari, petchay. Ano bang meron ngayon dito? Kangkong. So, ano mang seeds na dali ni Ma'am, petchay. So, maliit siya, di ba? Kung ano yung size ng seeds nyo, is mga siguro yung butas na ilalagay nyo dito, is double size yun. O kaya yung kung ano yung size ng seeds, ganun din yung kalalim ng butas. Butasan nyo lang. So pag nabutasan nyo ng ganyan, ay make sure pala, nakalimutan ko. Spray nyo muna pala, para medyo wet naman, para hindi siya buhagag na parang buhagi. Okay, para hindi naman siya, para hindi inulubog masyado yung tawag dito, seeds. So,
So pag nabutasan nyo ng ganyan, that's the time na siyempre dapat malinis yung kamay natin kung maaari nga. Sa abroad, alam niyo ba pag nagsisiklin sila, may guwantes sila. For sure. Okay. So ilalagay nyo ngayon dito yung seeds nyo. Drop nyo lang. Pa. Okay. So ano mangyayari? Ganyan na. Huwag nyo nang takpan. Huwag nyo nang takpan para makahinga naman yung seeds. Makahigop siya ng moisture. Kasi pag natakpan siya, it might mabulok pa yung seeds. Baka wala nang lalabas. Hindi siya mag-sprout. Okay? So, ilalagay nyo ngayon siya. Huwag nyo munang paarawan. Okay? Huwag nyo papaarawan. Make sure. Pag meron na kayong nakita, so, andyan na yung seeds, sprayan natin yung tubig. Ayan, magiging nyo na lang. Pag nag-sprout na, parang munggo, nakita nyo, pag may lumabas na sprout, that's the time na expose nyo na sa araw. Expose nyo siya at least 3 to 4 hours. Okay? So ang mangyayari niyan after siguro, let's say, 7 days. Ngayon, ito, kumari, example of this is tag-ulan, itong nangyari. Wala tayong araw, itong nangyari. Lahat na siguro ng farmers natin, alam natin yan, pag tag-ulan, ang hirap makipagpustahan agad. Ito, legi na to, pero papakinabangan pa rin natin to. So, pag tumubo na siya, pag meron tayo tinatawag na convergence leaves, ba't tawag ito? Pag lumabas na yung true leaves na, bulong na. Okay? Burimwa, bulong na, pag lumabas na yung true leaves niya, okay? That's the time na transfer na siya, okay? Transfer natin sa medium media container natin, dito natin lalagay. So, paano ang pag-transfer? Simple lang. Same procedure. Kung paano mo linagyan yung tawag ito? Seedling tray natin, lagyan nyo lang. Okay lang, nakuha sa dito, nagpagkita ito yan. Ayan. Kahit hindi nyo na-strain ito, ano yung pag-strain natin yung ginagamit ng pag yakaya hindi darat, screen. Okay? So, ayun na. Pag naglagyan yung ganyan, siyempre, lagyan mo siya ng butas. Butasan nyo na. Yung kamay nyo na lang, daliri nyo, ganyan nyo na lang. Okay? May butas na siya. Yan. Okay. Ngayon, paano natin i-transfer to? Ganito po. So, siguro may volunteer siguro pag-awag mo dito. Okay, dapat po maingat po tayo sa pag-transfer ng seedlings natin galing sa seedling tray. Ito is 5 days old to. 5 days old, ito na siya. Maingat dapat tayo sa pag-transfer. Dapat yung ugat po is hindi po mapuputol. Pag naputol yan, is kahit i-transfer nyo siya is mabagal yung pagtubo. Tandaan nyo yan, mabagal po yung pagtubo. Pag wrong ang preparation nyo at the very start hanggang sa uli yan, palpaklat yan. Okay? So, kumuha na kayo ng pointed padillas and something soft na it will not damage the roots, okay? Itusok nyo lang. Pag ito yung seedling tray natin, tusok nyo lang. Pero maingat kayo dapat. And then, hawakan nyo yung leaves. Huwag yung stem, yung tangkay. Kasi mapuputol siya. Iangat nyo lang. Tusok, iangat nyo lang na gano'n. With the help, support nyo naman ganyan. Sila kayo lang pag-tingin ko.
Then shoot nyo na. Okay? Shoot nyo. Dapat paano po gaano kalalim? Hanggang dito po, sa first stage niya. Ipaun nyo yan. Kasi ang mangyayari sa sibling ko, minsan meron tayong tinatawag na leading. Yung ang haba-haba na yung tawag dito, tangkay niya, because due to kulang ang sunlight, hindi na-arawan. Which is ito, leading na to eh. Ipaun nyo siya. So, ganyan dapat. Sprayan nyo na. Medyo basa-basa na ng konti, lumabasa siya. Okay, imagine na lang pag nabasa. What's next? Ano pong gagawin natin? Ilalagay mo ngayon ito sa isang container ulit. Ganito, empty box that will hold water. Lagay nyo lang. Buhusan nyo ng tubig. Plain water lang po. Plain. Okay? Ilubog nyo siya hanggang dito lang. Yung itaw, nahiga yung bread niya lang. Okay lang. Let magpan siya 3 days. 3 days siya mag-sit dyan. 2 days. And after 3 days, ang mangyayari na ngayon is ganito. Ito na siya. May lalabas na siya. Magiging ganito na yung outcome niya. Kung makikita nyo, may lumalabas na white roots. White roots, yung ugat na yung pagkabunot ko kanina dun sa acid mix natin, yung roots na dun gano'n. Pwede nyo na pong i-transfer sa box nyo or any container nyo that will hold water. Okay? So, meron pa. Kasunod yan. So, paano natin ngayon lalagyan ng tubig to? Okay? Kung ganyan kalalim, imagine nakapatong na ganyan. Kung ganyan siya kalalim, yung tubig niya is dapat kung paano nyo linagay dito, gano'n din. Yung tubig niya hanggang dito. Kasi nakatugaw lang yan, lumot na. Okay, so, expose nyo sa araw, the longer na naka-expose sa araw, the better. Okay. So, anong linagay natin? Imagine nyo ito may tubig. So, dito na. Okay. Ito na yung pinaka-importante sa hydroponics. Minsan kasi, nagse-seminar ako, like sa Lolas. Yung last part, hindi nila pinapakinggan kasi yun yung pinaka-importante. Nung natapos ng seminar, ang dami tanong, ba't hindi kayo nakinig sa last part? Yun yung pinaka-importante. Okay? Mag-alala, nakapost na ito sa Pinoy Hydroponics, yung mga kailangan nyo kung saan yung nirigay. Kailangan natin ng weighing scale. Ang kunin yung weighing scale is yung maximum hanggang tayo ng 500 grams. Bakit hanggang 500 grams? Kasi ito, na-measure niya yung hanggang 0.01 milligrams, grams, yung mga picture nito. Okay? Sukatin nyo lang. So, meron kayong measuring scale. Then, sa hydroponics, bawal ang pachamba-chamba. Okay? Meron po tayo dapat pangsukat. Ano po itong hawak ng pangsukat ngayon ito? Ito po yung tinatawag na TDS meter. Alam ko kung anong meaning ng TDS, pero gano'n ang nakalagay ito. Pwede mo ako dito, TDS meter. Ito yung pinagsusukat namin ng pH. Okay? Yung pH is yung kung malalaman natin kung gaano acidic o kaya gaano ka alkaline. Alkaline is, I think, tamis kayo? Okay. Acid is, sa'yo, maasin siguro. Acid. Okay. Ito, bibili nyo. So, anong gamit ito? Pangsukat natin ng pH na nutrient solution natin.
Okay? At the same time, pangsukat din natin ito ng ppm or easy. Yung ppm means say it's parts per million. Masusukat natin. Okay? So, paano natin ihanda yung nutrient solution natin? Kaya ako, nagtayak idan ni Rabi. Amoy na ni Rabi, alam niyo kung ano to? Rainwater. This is the best. Pag wala kayong rainwater, ano pa, di sa gripo na lang. Galing sa gripo to. Okay. Papakita ko kung anong diferensya ng dalawa. Rainwater. Susukatin natin yung parts per million niya. Ano bang meron na yan? So kung makikita nyo, yung ppm niya ay 0. So wala pa siyang nalalanghap or na detect kung ano man. So pag binaon ko yan, i-hold ko siya sa dito. 3. Imaginin nyo na lang, nakikita nyo, 3 yan. 3. Ganyan kalinis yung ppm na rainwater. Okay? Next is Gripo. Alam nyo ba kung gaano kalinis ang tubig natin sa bagyo? Oh no. Mas advisable na pumili kayo ng binibiling tubig dyan sa refillable station. Hindi ko na sasabihin kung marumi yan ha. Bahala na kayo mag-alitamit dito. Ayan, okay. So, okay. Pag gumamit pala kayo ng tubig galing sa gripo, ito ang advice ko sa inyo pag nag-hydroponics kayo. I-vacuum muna sa isang container drum. Lagay nyo yun. Pabayaan nyo lang ng 24 hours overnight, ano? Para ma-expose naman yung tawag ba, kung nilalagay sa tubig natin. Okay. Para kahit pa paano bumaba yung ppm niya. Pero ganun pa rin. Okay. So, example, ito yung gagamitin natin, magtitimpla tayo ng nutrients natin. So, 179. Okay? 179 yung sulat natin. Better pa rin yung rainwater ah. Ano po yung kailangan natin nutrients na sa hydroponics? Meron tayong solution, tawag ito B. Solution A. Laging magkapartner to. Ito yung tinatawag na NPK. NPK stands for nitrogen, phosphorus, and potassium. Ano bang function ng nitrogen? Actually, hindi ko naman kabisado eh. Ano ito, sinulat ko lang. To be honest with you. Hindi ko minayos na ito. Ang function ng nitrogen, ito yung pagpapaganda ng dahon. Bulong na ito.
Yung phosphorus naman natin, ito yung responsible sa magandang ugat. Matibay na ugat ng yung halaman. Okay, i-correct mo na lang. Then yung potassium natin, ito yung pinakamaganda. Siya yung responsible na flowers. Okay? At saka bunga niya. Kung kulang sa potassium, as I said, ayaw ko sino nag-speech kanina. Nagdibulong na yun. Minsan, bunga na malulutok na nagbasi. Hanggang tuloy. Okay? So yan, meron dapat kayo yan. NPK, nitrogen, phosphorus, and potassium. Okay? Ito yung NPK, NPK ito. And ito naman is yung calcium nitrate. Okay? Mechanical. So, paano timplahin ito? In every 1 liter is, ito is latest formula to. Bigay ni sinong kumpanya na to? Binigay ko sa inyo. Okay? So, laging mag-combine. Paano timplahin ito? In every 1 liter, in every 1 liter is 2 ml. Bakit ko sinabing 2 ml? Let's say, ang itatanim natin is pechay. Ang pechay is nangangailangan ng 800 ppm at 6.0 to 6.1 to 6.2 pH. Okay, yan yung timpla niya. Diba yung tubig natin, 179? Ito na, nag-ready na ako natitimpla para hindi na tayo makakala. So kung nakapagsukat na kayo dito ng, let's say, 2 ml dito, at 2 ml dito, imagine nyo ito yung 1 liter, shoot mo natin. So yung pechay natin is 800 ppm ang kailangan, or 750 to 800 ang kailangan natin doon. So ayan na siya. Sukatin natin kung ilang ppm to. So kailangan natin is 800 ppm. Ang lumabas is 955. Paano yan, sir? Ang kailangan natin is 800 lang. Ilan yung tubig natin kanina? 179. I-minus nyo lang yun. Ilan yung natira? Sino magaling sa science nito? So, 955 minus 170, ano ba yung sinabi ko? 79. Kung ano man yung labas nun, yun na yung final result ng ppm nyo. So, pwede na siyang gagamitin. Pero bago nyo ilagay, sukatin nyo ngayon yung pH na. Okay? Ano yung pH? As I said, yung acidity na alkaline. Okay? May adjustment ko dito paggamit ng pH. By the way, pag pinili nyo naman to, may manual, may instruction. Masyado to, andun na lahat kung paano gamitin. So, parang summary na lang kung okay yan. So, anong pH natin ang kailangan natin is at least 6.7. Neutral. Neutral yung pronunciation mo. 6.0, pero ginagamit ko is 6.2. 6.1, ang chance mga ratio niya. So, yung pH niya is, ayan siya. Ang taas. Sinadya ko talagang mataas ko. 6.7. Ang kailangan mo is 6.2. Okay? Ito na yung last part para matapos. Meron po tayong tinatawag na pH down para bumaba po yung pH natin. Ito yung solution na ilalagay nyo dito. Ipatak-patak nyo lang. Patak lang, konti-konti lang.
Mag-practice muna kayo sa 1 liter. Pag nakuha nyo na yung 1 liter, alam nyo yung gamit nyo. Repetitive na lang yung inaanoy, paulit-ulit lang. So, pag linagyan nyo ito, pH nyo, bababa na ito. Yung desired pH na gusto nyo. Okay? Pag natimpla nyo na siya, as I said kanina, yung water natin dapat nakaupo. Yung 1 liter na yun, i-consume na yun hanggang maging ganito siya. Il-harvest na yun. Kung sakali naman, ay, na-consume na lahat yung nutrient solution, pero mali pa lang. The same procedure gawin nyo, magdagdag kayo ng tubig. Pero sa pagkakataon nito is, kung mahaba na yung roots niya, di ba? Yung ganun na mahaba na. Siguro yung tubig nyo hanggang dito na lang. Okay? Para magkaroon naman ng circulation, air roots, ang tawag namin yun, air roots, pero may hangin sa oxygen. Okay? Huwag natin kalimutan yung sunlight natin. So, ganun lang. So, last na lang, pahabol is, kung meron tayong Kratky method, meron din tayong drip irrigation. Ano yung drip irrigation? Bakit naman gamit natin? Okay? So, pwede kayo magtanim dito ng fruit berry. Ako lang ginagamit ko sa, nagtanim ako ng pipino. Ito ginagamit ko. Pero Kratky method naman ginagamit ko. May mga video ko ako doon nakapost kung makikita ko kung ano yung mga pipino tanim ko sa bubungan. Para kang nasa Wonderland pag-isip mo sa mga pipino, ha! So yung drip irrigation naman is maglagay lang kayo ng butas, konting butas lang ito. Siguro yung size ng butas na is yung napa. Isang butas lang. Isang butas lang. Malus. Di mo lahaan na malus ito. Lagay nyo lang yung seeds nyo dito. Pipino. O kaya tomato. Ano pa ang pwede nang strawberry. Okay? Hayaan nyo lang tumulo dyan. Pero this time, imbis na tubig ang pagdilig nyo. Kasi nga, sabi ko naman kanina, walang nutrients. Ang rule lang nito is to hold yung halaman na holding. Ang pagdilig nyo ngayon is mag-timpla kayo na ganito. Meron tayong tinatawag na palm fruit berry. Kay Ma'am Kristen, meron siyang FFJ, fish acid, ano man yan, hindi pa na ma-record ang sinasabi ni Ma'am Kristen. Katulad din kay Sir Yaman, yung mga soil, yung preparation ng soil natin, dapat may vermicast, rice hull, kung ano naman dyan. So sa drip irrigation, andito na yung kailangan ng isang malaman. Yung nutrients, andito na lahat yung NPK, nitrogen, phosphorus, potassium, calcium, nitrogen, i-delete nyo lang. Paano natin i-delete ito? At least, diligan nyo siya 100 ml per day. Ganun lang. Not unlike sa, sa soil, sibog ka na sibog ang makontrol dito nun. Dito is 100 ml lang. Delete nyo lang ganun. Yun lang, that's it. Then tutubo na yan. Ito pipino, actually ito pipino. Hulaan nyo kung ilang days na ito. Yung makamuhulan dito is, bigay ko na ito. Any guess? Any better guess? Isang buwan. Pipino to ah. Don't wait, girl. Don't wait. 8 days. Don't wait. Deka. Don't mas. 8 days po ito. Sino nakakuha ng 8 days? Wala. Yan is 8 days. Ang pipino natin is 36 days to 45 days. Hindi ko sabihin sa 45 days may bunga na siya, ready to harvest. Ganun kabilis kasi ang
ang pipino is considered like, ewan ko, prutas yata. Hindi siya vegetable. Prutas siya. Kasi watery ang pipino. Ganun siya kabilis. So, sa pagtitimpla, na-introduce ko na, pwede rin kayo magtanim ng strawberry. So, itong ina-introduce ko itong mga ito is hindi naaarawan mga yan kasi tag-ulan. Mas maganda pa sana ito pag naaarawan. So, ewan ko kung siya, actually, bumili ako ng branded sa ating Sweet Charlie. Ewan ko kung Sweet Charlie ba? Hindi ko alam. So, ganyan siya. Okay, next. Ilang days na to? Wala pa rin. 2 months na to. Yan na yung turo. Okay, ito siguro naman mahulaan nyo na to. Ano to? Lettuce po to. Okay. Ilang days na po to? 5 days. Okay, sige to po. 5 days na po to. Okay, kasi yan dito, 5 days. Okay, walang problema. Pwede ko pre-hydro to. Pre-hydro kasi sinusuportahan yung advocacy natin. Okay? Oh, yun na, at mula na. Yung kat immediate Facebook, yung Pinoy Hydroponics, kayo alipin amin kailangan nyo. Okay? So, ganun lang. Ganun dito sa box. Wala kayong box. Of course, may water, may solution, paano kung nakita, ganun lang. So, yun, meron pa. Okay. Ano kaya ang next magagaling question? Ano yung 3 hours natin? At tinabati, usada ko yung okay, that's it. Yan lang go.